Mga tol, ikinababahala ngayon ni PBBM yung mga Chinese warships na napakalapit, 'no, at parang nakapalibot na dun, 'no, sa Bajo de Masinloc, mga tol. Kasi 'di ba may pangyayari na nga nung nakaraang 2012, I believe, 'no, na nagkaroon diyan ng standoff kung saan ay dahil dun, mga tol, ay tuluyang napasakamay at hindi na talaga iniwan pa ng China itong Bajo de Masinloc. Kasi nga merong dong ano, parang illegal na fishing vessels mula China, kaya pinuntahan niya ng ating Navy. At dahil do'n, mga tol, ay nagpadala din ng Navy ang China. Para maiwasan yung hindi kanais-nais na mga kaganapan ng Pilipinas, nag-back out, 'no, parang umatras. Akala natin aatras din ng Pilipinas kasi nagkasundo na nga para iwas ang gulo. Iniwan na natin 'yon. Kaso hindi na nila inalisan 'yon, mga tol. At eto, 'no, after ilang taon kasi nagsampa pa tayo ng reklamo doon sa The Hague, 'no, sa Court of Arbitration, mga tol, at nanalo tayo doon noong 2016. Kaya eto, PBBM administration, ipinaglalaban ngayon natin 'to at naipanalo natin 'to, pero ang China, mga tol, mukhang ayaw talaga patalo. So ito, panonoorin natin 'tong mga balitang 'to, 'no, mula sa mula sa News 5 Everywhere, mga kapatid. Tapos ito pa, naman sa UNTV News, China nagpahayag ng grave concern sa mga aksyon daw ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alamin din natin yan, mga tol. Pero unahin muna natin to mula sa News 5 Everywhere. Yan, Chinese warships malapit sa Bajo de Masinloc, ikinababahala ni PBBM. Frontline tonight. Alamin natin to, mga tol, pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad na ganito na may kinalaman, 'no, sa ating soberanya. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to, mga tol. Kinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga umaaligid na barkong pandigma ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagpapatrolya sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Okay, ikinababahala yan ng presidente natin. Syempre, mga tol, alam naman niya kung ano yung kalagayan ng bansa natin. Bumabangon yung ekonomiya natin. 'Di ba? Mula doon sa nakaraang pangyayaring pandemic, mga tol. Walang sino mang may gusto na magkaroon tayo ng kaguluhan pa o gera pa, mga tol. Walang sino mang may gusto niyan. Pero yung makita mo yung warships ng ibang bansa, na lalo-lalo na yung bansang nambubula sa atin. Syempre bilang presidente, ama ng republikang 'to, syempre nababahala rin siya tungkol diyan. Pero hindi ibig sabihin nun ay isusuko niya ang West Philippine Sea, mga tol, at ipapamigay na lang niya ng tuluyan dito sa bansang 'to, mga tol. So tuloy natin. Bago lumipad kanina patungong Australia, natanong si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa panibagong panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ang pinakahuli nga ay ang pagharang at pagbuntot ng China Coast Guard sa ating barko na maghahatid lang sana ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc noong nakaraang linggo. Naglagay din doon ng mga floating barrier ang China. At ginamitan pa ng signal jammer ang ating mga barko. Diba? Kita niyo yung ginagawa ng China, mga tol. Patindi ng patindi yung kanilang mga aksyon ngayon, may signal jammer na. Pero sabi 4 to 5 years na daw nilang ginagamit yan. Pero eto, mga tol, wala tayong ibang ginagawang masama dyan. Wala tayong provocation na ginagawa dyan. Kumbaga, yung karapatan natin dito sa ating soberanya, yung ine-exercise lang natin at pinapractice natin. At the same time, hindi tayo nagpo-provoke ng gulo dahil barko ng BFAR yun, hindi yun pang-atake, hindi yung pandigma, di ba? Barko ng BFAR yun, ang dala-dala nun, ayuda para sa mga mangingisdang Pilipino. Pero anong ginagawa ng China, mga tol? Hinaharas tayo, hinahabol, hinaharang, at pinapaalis, mga kapatid, sa sarili nating bakuran. Ayon sa Pangulo, nakababahala ito. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So nagbabago ang sitwasyon. Yeah.
Sa gitna niyan, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na dedepensahan ng pamahalaan ang ating mga teritoryo at mas paiigtingin ang pakikipagtulungan sa ibang bansa pagdating sa defense at maritime security. Tama. Isa ang Australia sa malalapit nating kaalyado pagdating dyan. Nasa Australia ngayon si Pangulong Marcos at posible raw itong matalakay sa pulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. At yan, tama yan ang ginagawa natin mga tol. Naghahanap pa tayo ng mga kaibigang bansa, na mga malalakas din na bansa na makukuha natin ng suporta. Kasi unang-una mga tol, kung ilalatag natin sa kanila yung posisyon ng Pilipinas, 'di ba? Meron tayong mga pinanghahawakan na papel, 'di ba? Meron tayong arbitral ruling awards na ipanalo natin yan. Napawalang bisa mga tol yung claim ng China diyan, 'di ba? Suportado rin yung claim natin ng UNCLOS kasi nasa loob tayo ng exclusive economic zone natin, yung 200 nautical miles na yan. So walang-wala talaga mga tol, pinanghahawakang matibay itong China. Sabi nga gano'n ni Secretary Gibo Chodoro, China lang ang naniniwala sa mga sinasabi nila, 'di ba? Pero gayon pa man, kailangan pa rin natin siyempreng magpakahinahon kasi nga hindi natin alam kung ano takbo ng utak nitong komunistang bansang to mga tol. At the same time mga kapatid, nakikita naman natin na hindi pa ganun talaga kalakas ang ating bansa para sumagupa na agad sa ganitong superpower country, giant country mga tol. Do alam natin na nahihirapan din ang bansa nila, nagdaraan din sila sa economic crisis, pero andiyan pa rin yung puwersa nila mga tol Malakas pa rin silang mang-intimidate Di naman tayo pwede magpakampante, di ba? So ngayon, ginagawa ng lahat ng paraan ng ating gobyerno para masolusyonan natin to nang hindi naaabot pa doon sa mas matinding kaguluhan. I will make sure to acknowledge the ever-growing relations on defense and security with one of our only two status of visiting forces partners. I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision not just for our bilateral relations, but for the peace and security of the region as well. Ayon pa sa Pangulo, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino. Yeah. Patuloy pa rin ang ating gagawin dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na doon nangingisda. Tama. The fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds which belong in the maritime territory of the Philippines. Napakalinaw mga tol Yung sinasabi ritong nababahala, hindi yan nangangahulugang natatakot. Iba mga tol, Ibig sabihin, concern lang siya. Kasi nagbabago talaga ng sitwasyon mga tol. Sabi niya nga kanina, di ba, kung dati mga Coast Guard lang. Ngayon may Navy na. Tapos pati yung mga fishing vessels mga tol, imagine mo yun nangingialam na rin mga tol at tumutulong na rin. 'Di ba? Sa pangharang, sa mga barko ng Pilipinas mga tol. Concerned siya about sa bagay na ganun. Kasi hangga't maaari nga talaga hindi na mag-escalate yung tension Pero tigas kasi ng mga muka mga tol nitong mga incheck na to na nandirito sa West Philippine Sea at talagang iginigiit nila yung walang basehan nilang claim. Sa isang panayam, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na susunod sila sa direktiba ng Pangulo. The guidance of the President is very clear. Yeah. To make sure that we're going to have government vessels supporting the Filipino fishermen and maintaining our presence in Bajo de Masinloc. Sa isa namang bagong pahayag, pinanindigan ng China ang kanilang posisyon sa South China Sea. Patuloy raw nilang poprotektahan ang kanilang soberanya at karapatan sa naturang karagatan. Diba? Nagbabalita mo Yung sinasabi nilang soberanya at karapatan nila sa kanilang karagatan, buweset So ito mga tol, para mas ito sa ibang balita sa UNTV News naman ito. China nagpahayag ng grave concern sa mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Panoorin naman natin to mga tol. Muli na namang iginiit ng China na nanatiling malinaw at hindi matitinag ang kanilang posisyon hinggil sa usapin ng South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning, nakababahala umano ang ginagawang aksyon ng Pilipinas sa South China Sea. Pati sila nababahala, Tayo na ng payapang nagsusupply lang ng mga ayuda, sa ating mga mangingisda, kinababahala nila. Samantalang sila tong nangaharang
'Di ba? Gayunman, patuloy umano nilang ipaglalaban ang kanilang karapatan at soberanya sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. 'Di ba? Kita mo yung katigasan ng mukha nila doon sa mensaheng 'yun, mga tol. Maiinis ka na lang talaga na matatawa sa mga sinasabi nila, eh, 'no? Ipaglalaban nila yung karapatan, no? Wala nga silang basehan diyan, wala nga silang karapatan diyan, eh, 'di ba? So tayo, mga tol, bilang mga Pilipino, wala tayong ibang magagawa kundi alamin, maging aware tayo sa mga bagay na nangyayari dito at suportahan natin yung nagiging aksyon ng ating presidente, katuwang, no, yung kanyang mga inatasan diyan para magpatrolya, para magbantay sa ating karagatan, mga kapatid, no. Yun lang ang tanging nating gagawin. Hindi natin kailangan na punahin pa o sitahin pa yung ibang mga, alam mo yung mga problema na wala namang kinalaman dito, mga tol. Yung mga awayan sa politika, wag na tayo mangialam doon, mga tol. Normal naman yung awayan sa politika na yan, eh, di ba? Normal na yan, eh. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.